Ah. Buksin natin, buksin. Ito. Ah. May po siyang ano, yung gamay ano ah. Ah, yung gamay. Ito yung ano niya. Gamay gli. Taday lang. Kasi natin doon. Walang battery. Ang. Ano ba tayo? Natin isa. Dalawa. Natin ng ano. Oh. Testing natin. What's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so sa video na ito mga idol, meron lang akong ipapakita sa inyo na tester. Syempre, tester, napaka-importante sa ating mga repairs. Okay? So, ayan, papakita ko sa inyo ito. Magandang tester to, mura lang. Okay, so ito yung in-order ko sa Shopee. Ayan. Dahil yung aking isang tester na Flock original nagkaroon ng problema. So ano na siya, siguro sa kalumaan na tagal-tagal na ring nagamit. So nagkakaroon na ng abnormality sa kanyang mga functions. So yung functions na lang doon ay yung voltage, DC voltage saka AC voltage. So pangsukat na lang siya ng voltage. So pagdating naman sa ohms and continuity, buzzer, hindi na nagfa-function. So kaya napilit na akong bumili ng digital multi-tester. Okay, so yung brand, wala palang brand na nakalagay dito sa kanyang box. So ito na siya mga idol. So biro, ayan oh, very handheld talaga no. Maliit lang siya, parang ano lang ng palm. So hindi siya katulad doon sa ibang mga tester like tawag doon na tester ng yung isang brand, Anning, no? Anning. So Anning sana yung bibilhin ko, kaso lang yung store na nakita ko ay meron siyang bad comments or bad rating. So dahil po yung isang umorder doon ng Anning na yon ay pagdating sa kanya hindi nagbabuzzer. So kaya naghanap ako ng ibang mga ano pa, iba pang klaseng brand ng multi-tester. So tulad nito, ito ay Zhuyi. Wow, Zhuyi. Ayan, Zhuyi na ZT102. Ayan, so ayan siya mga idol, ZT102. So very handy siya, napakagaan. Tsaka yung battery na ginagamit dito mga idol ay anong klaseng battery yan? Yung maliit,
double A ba yun? So check natin mamaya dahil papakita ko sa inyo yung ano nitong tester na to. Ayan. Okay? So papakita ko sa inyo mga idol ha. Okay mga idol, ito po yung Zuyi ZTS 102 na multi-tester na nabili natin online, no, sa Shopee. Ayan, so True RMS din siya mga idol. So nasa 600 volts to 1000 volts. Okay, so yung counts niya 6,000 counts. So para sa atin okay na rin po ito. So yung importante kasi pang ano natin pang sukat lang naman ng voltage, biasing, tapos siyempre maghanap ng mga sirang power, transistor, and mga resistor kung merong mga change value. Ayan, so ito siya. So very simple lang din siyang gamitin. Same lang din sa mga aning na multi-tester. So ito po yung nabili ko online. So ito po yung na pusuan na bilhin. So aside doon sa aning. Okay, so yung battery nito mga idol, titingnan natin dito. Ayan. So maliit na siya. Walang walang nakalagay. Parang double A yata to eh. Or mas maliit pa sa double A. Triple A pala mga idol. Ayan. Double A yung mas malaki dito. So ito triple A. So ayan. So very simple lang din sa pagkabit. Ayan. So ito lang yung magiging takip niya. Tapos screw lang siya. Ayan. So screw lang natin para secure yung battery. Ayan. So pag na-secure na yung battery, pwede na, nakalimutan itong stand. So balik muna natin dahil yung stand niya ay nakalimutan. Ayan. So dyan kasi yung stand na nakakabit dyan dito. Ayan. So meron din yung lock ang stand, parang hindi mag-lock So syempre ano lang to, class A na multi-tester. So pero siguro pag maingat naman tayo sa paggamit nito, tatagal na naman. At saka syempre yung mga yung madaling masira kasi sa tester, yung pag nag-test tayo sa mga ohms, tapos syempre nakalimutan natin ikabit yung ay select yung kanyang selector sa voltage, tapos naka-ohm siya, diretso lang natin saksak sa isukat sa voltage, ayun, kalalabasan sira. Mali pala yung pagkakabit ko ng cover. Ayan pala siya Mahirap kasi palang yung nagtagahawak. Ayan. So ayan na siya. Dapat may pasok siya doon sa loob. Ayan. So, nakapasok na siya. Ayan. So screw lang natin. Tapos yan natin mga idol, susukatin natin yung kuryente, kung okay din yung magsukat niya ng kuryente. Ayan. So very nice yung color, napaka-elegant, no? Parang ito yung blue-green na kulay. Ayan, susubukan natin. Okay, so ayan, gumagana. So naka-auto range siya. So pwede nyo siyang i-select. True RMS. So yung True RMS mga idol, pang sukat sa. So ayan, easy means natin household na kuryente. So naka-auto range naman siya. So mamaya subukan natin sa sa tawag dito, sa outlet. So selector, so pwede mag-select sa DC. So ayan, naka-hertz siya. Ayan, so percentage, ano ba yan? So DC volts. So pang sukat sa natin, bias sa power transistor. So ayan, nakabalik siya sa AC. So try natin yung kaya niya sukat ng kuryente.
medyo ano tong test probe niya eh. Maliit yung ano niya. Maliit yung ayan. Maganda siguro papalitan natin test probe. Ayan. Ayan. So ito yung ano namin sa household dito, yung kuryente na dumadaloy sa aming outlet. Nasa ano to, maabot ng 238 volts. So ganito kataas yung kuryente dito sa amin dahil syempre malapit kami sa transformer, sa poste. Ayan. Okay, so ayan, millivolts. So dito, so ohms diode. So pwede rin sa ano, sa capacitor. So i-select mo lang siya kung anong gusto mong susukatin. Ayan, so ito ang pangsukat natin sa mga ano, mga tawag diyan, mga resistor na change value or sa mga continuity. So napaka-importante 'yan. Ayan, so i-select natin ayan sa diode. Ayan, so sa capacitor naman 'yan. Ano, farad. Ito kilo ohms. Ohms. Yan, so check natin sa ohms kung tama naman yung kanyang reading. So ito, meron tayong resistor dito na 470 ohms. So check natin. Okay, so medyo ano, medyo mahirap lang. So mayroon na tayong tagahawak kasi mahirap mag-tester. Ayan. So mga misis. So 460, so malapit sa 470 ohms. So yan po. So check pa natin dito sa K naman tayo, select lang natin. Okay. So kilo ohms. So meron na akong resistor dito na 4.7K. So check natin. Ayan. So 4.6. So okay, try pa natin sa 1K. Pero wala, ito 47K. Ayan, so 47K. Kamiga ohms, select natin ulit sa K. Ayan. Kamiga ohms yung range niya eh. Ito. Ayan, so 45. So hindi naman ano eh, yung mga resistor natin dito hindi siya parang saktong sa ano, ayan oh. So ito tulad ito ng isa, nasa 47.08. So yung isa is 45. So kailangan talaga bago natin ikabit yung ating mga resistor sa ginagawa nating mga board. So kailangan i-tester muna natin no, para sigurado tayo kung tama yung rating ng ano resistor. Ayan, so 1.5. So ito 1.6 to 1.6. Pero yung reading niya is nasa 1.5 lang. 1.569. Okay. So check naman natin yung DC niya mga idol. Select natin dito sa volts. Balik tayo sa volts. Ayan, naka DC volts na siya. So wala na kayong babaguhin sa range niya, naka auto range na siya. Ito. So tester natin itong palo na 650 milliamperes na rechargeable battery natin. Ayan. So tester natin. Ito ay 9 volts. So sumusukat siya ng 7.90 volts. Dahil ito ay nagamit ko na. Ayan. So syempre konti na lang siguro yung battery na ginagamit. So far so good mga idol. Maganda yung tester na nabili natin. Ayan. Okay, so very handheld na siya. So sana tatagal siya. So bibilihan lang natin ng magandang klaseng battery. So alam naman natin yung mga free na battery ay hindi talaga yan hindi natin yung tibay niya.
At meron siyang kasamang bag. Yan, so napakagandang bag para at least sa safety na rin, sa scratches, and sa mga alikabok. Ayan, so siguro pag maingat lang tayo nito, tatagal naman yung tester nito sa atin mga idol. Alright, maraming salamat. So ayan po mga idol, napakita ko na sa inyo itong ating bagong aparato, no, sa pagre-repair ng mga amplifiers. So ito na pong hinihintay natin dahil maraming mga repairs yung humihintay sa atin na nakaabang, no, nayatingga dahil wala tayong tester na nasira yung tester natin. Okay, so sa bala ko order mga idol nitong Zooey multi-tester, na sa yung presyo nito ay nasa ano lang 500 plus. 500 plus? Yes. Check nyo lang yung ano, yung link nito diyan sa description sa baba ng video natin. So merong link diyan itong tester na to mga idol, kung balak ninyong orderin. So paki-click nyo na lang yung link diyan ng Shopee link. So ma-direct kayo sa store na pinabilhan ko ng tester na ito mga idol. So mura lang. So habol na sa ano, sa 10-10. So merong free shipping or sale si Shopee. So baka ma-free shipping kayo at maka ano kayo ng discount. Malaki-laking discount diyan mga idol. Ayan. And syempre, so ano lang. So dismayado lang tayo dahil hindi natin pwedeng gamitin itong 9 volts na palo na battery natin. So na-rechargeable. So pang malakihang ano to, tester. Yung battery niya is AAA lang. Pero di bale, mas mura na compare dito. At anyway, magagamit din natin itong mga idol sa ibang mga gamit ko na tester. Okay, so ayan, so sa balak umorder nitong palo na rechargeable battery. So napakaganda rin itong mga idol dahil hindi mo na kailangan pa ng extra charger na isasaksak mo pa sa kuryente. Ito hindi, pag meron kang cellphone, ayan, type, ano tong type to? C? So, type B, no? Type B na charger ng cellphone ninyo. So, napakadali lang i-charge yung battery na to mga idol. Yung link nito ng palo, rechargeable battery, nandyan din po sa description sa baba, yung kanyang link. So, pakiclick nyo lang din po mga idol. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-charge itong palo 9 volts rechargeable battery. Okay mga idol, yung gagamitin nating charger sa palo na battery ay ito. Charger ng cellphone. So ganito lang, isasaksak lang natin dyan sa puwet ng battery. Yan, pag sinaksak natin dyan, iilaw siya. So ibig sabihin yan, nag-charge na siya. So ganun lang kadali po mga idol i-charge itong palo na 650 mAh na battery. So napakaganda niyan mga idol. Maraming salamat, no. Hanggang dito na lang po yung video natin. Hanggang sa susunod natin mga upload. So maraming salamat sa suporta.